Yun. What's up guys? So may bago na naman tayong pag-uusapan ngayon. So eto na, nagkasagutan na. Eto sila BP Inday at etong si Yusek Claire Castro, no? So nagsagutan sila dahil nga dito sa sinasabi ni Yusek Claire Castro na sino ba talagang tunay na nagtatrabaho. At dito mukhang magkakasagutan talaga ng matindi. Ito sila BP Inday at etong si Yusek. Kasi kung matatanda ninyo guys, di ba nagsalita ito si BP Inday tungkol sa pag-rikas, no? Pagpaparikas dun sa mga OFW natin na nasa Middle East. Na sabi nga dito ni BP Inday napakadali nga lang kumuha ng mga sasakyan na himpapawid, no? Panghimpapawid upang masundo at mapauwi itong ating mga kababayan na OFW. So eto, nagsalita dito si Yusek Claire Castro na eto nga kung sino ba talagang tunay na nagtatrabaho. Kasi sinasabi dito ni BP Inday na mukhang hindi ginagawa ng gobyerno natin yung trabaho talaga nila, no? Na mapauwi nga itong mga kababayan natin na naiipit sa bakbakang Iran versus US and Israel, no? So ito, panoodin natin yung kanilang sagutan dito, no? Nagsagutan to sila dito sa social media. Tingnan natin kung sino ang kakampihan ninyo dito at sino ang paniniwalaan nyo na kung sino ba talaga yung nagtatrabaho ng maayos at ng tama, no? So eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan. Sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Hindi na naman pinalampas ng Malacanang ang mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kawalan umano ng paghahanda ng pamahalaan sa krisis sa Middle East. Ayon kay VP Sara, taon 2022 pa umugong ang impormasyon na maaaring magkaroon ng gyera. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng gyera, narinig na natin yan noong taong 2020 pa lang. Nakita na natin yan. So 2022 pa lamang talaga, no? Nang malaman na din ni BP Inday na posible talagang maganap ito na ngayon nga'y nagaganap na. At dito kayo ba? Kontento ba kayo sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon? Sa digmaan ngayon ng US at ng Iran, no? Kasi kung iisipin nyo, ang dami pa nating kababayan ang hindi makauwi at gustong-gustong makauwi dito at makasama yung kanilang pamilya, no? Yan sa lahat ng mga believers, lalo-lalo na galing sa mga foreign governments, na meron silang na posibleng gyera ng taon na 2025. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala naman umanong nabanggit ang Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong mga panahong magkasama silang nangangampanya. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Unity team sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Pagbibigay diin ni Yusek Castro, obligasyon ng Vice Presidente na ipaalam sa mga otoridad ang kanyang nalalaman na makatutulong sa pamahalaan at mamamayan. Ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para Lumalabas pa dito na mukhang kasalanan pa ni BP Inday na hindi niya pinaalam o sinabi sa ating Pangulo na si BBM. Ewan ko ba kung makaano to si Yusek, si Yusek Claire, kumbaga makaano talaga siya, no? Sinisisi niya pa talaga na si BP Inday pa may kasalanan, no? Tingnan niyo talaga tong guys, no? Itong Yusek na to. Basta may pagtanggol niya rin talaga yung kanyang amo, ganun talaga. Sisisihin at sisisihin niya pa din kahit tama o mali ito si BP Inday. Sisisihin niya pa din yan. man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach
of public trust. Naku po. May nalalaman Meron pa po tayong siyang tinatawag ganun. na non-feasance. Mga taong gobyernong hindi nagtatrabaho. Sa ngayon, walang nakikitang dahilan ng pamahalaan na umutang sa international lending institutions para mapunduhan ang pagresponde ng gobyerno sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ako po. Kina- Usapang utang na naman, magulubog na naman ng Pilipinas pagdating sa utang. Ayan na. Utang na naman. Usap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Sapat pa niya ang pondo ng gobyerno para makatugon sa krisis na dala ng gulo sa gitnang silangan. Una na sinabi ni PBBM na naghahanap na ang Pilipinas ng iba pang bansang posibleng mapagkunan ng supply ng produktong petrolyo. In terms of supply, we are Gahanap na. in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Sa taas ngayon ng langis, no? Talagang umaayaw na yung mga driver natin, mga jeepney driver sa pamamasada. Kasi nga, halos nag times 2 o times 3 ang presyo ng ng langis ngayon dahil sa digmaan, sa bakbakan na yan, hindi matapos-tapos. Pagdating pa sa bakbakan ng US, talagang hindi tatantanan ni Trump yung bansang kalaban nila ngayon. Sanib puwersa pa sila ng Israel, 'di ba? At yung mga barko na nasa Strait of Hormuz ba yun, ay natatakot na din dumaan doon sa daanan na yun kasi posible silang bombahin ng kalaban ng US, no? Kaya nakaka-apekto talaga yung digmaan na yan pagdating sa langis, yan. Mga kuryente pa nga natin dito magtataas na din binalita na din di ba? Talaga. So kaya kailangan talaga magdasal tayo at kailangan pagpatak ng 2028 ay alam nyo na kung sino ang iboboto ninyo, di ba? Huwag na kayo magpabudol, guys. Huwag na kayo magpabudol, no? So yun na lang, kung ano masasabi nyo dito sa kanilang sagutan ni BP Inday. Dahil dyan sa bakbaka na yan, yung mga OFW natin, kawawa, hindi makauwi-uwi, no? Kung tutusin, madali naman talaga gawin yung sinasabi ni BP Inday Ewan ko lang bakit ayaw gawin ng gobyerno natin, no? So comment down below kayo sa video natin, no? At kung nakaabot kayo sa ating video ngayon dito mismo sa ating channel, can watch, no? Mag-subscribe kayo guys nang lagi kayong updated, no? Pindutin yung notification bell na sa ganun magno-notify yan pagka may bago tayong mga upload, no? Salamat sa panonood.